Narinig mo na ba ang kwento ng The Duck and the Devil? Isang araw, pumunta ang magkapatid na Johnny and Sally sa bahay ng kanyang lolo at lola. Binigyan si Johnny ng tirador ng kanyang lolo at doon sa bakuran, siya ay nag-ensayo, ngunit kahit na anong pag-iensayo ang kanyang gawin ay hindi niya mapatamaan ang target nito. Feeling disappointed na umuwi, and after nilang kumain ng hapunan, muli siyang bumalik para mag-ensayo. Doon, nakita niya ang alagang bibi ng kanyang lola at sinubukan niya itong matamaan. Ngunit sa kasawiang palad, tinamaan ang bibi at ito ay namatay. Dahil sa sobrang pagkataranta, hindi niya alam ang kanyang gagawin. Kaya itinago na lamang niya ang patay na katawan ng bibi doon sa likod ng kanilang farm. At nakita niya na nanonood pala ang ate niya na si Sally. And the next day, pinutusan si Sally ng kanyang lola, "Sally, hugasan mo itong plato." Ngunit sagot ni Sally, Lola, sabi po ni Johnny, gusto daw niya pong tumulong sa kusina. Siya daw po ang maghuhugas ng plato." Lumapit siya kay Johnny at ibinulong, "Naalala mo ba yung bibe?" At sumunod na lamang si Johnny dahil ayaw niya na malaman ng lola niya na napatay na yung bibe. At sa dapit hapon, pumunta ang kanyang lolo at inimbita sila pumunta sa ilog para mangisda. Ngunit sabi ng kanyang lola, kailangan ko si Sally kasi kailangan ko ng katulong sa bahay." Ngunit sabi ni Sally, "Lola, sabi po ni Johnny, gusto daw niya pong tumulong sa gawaing bahay." Lumapit siya kay Johnny at pinungan, "Naalala mo ba yung bibe?" At sumunod na lamang muli. Isang araw, hindi na natiis ni Johnny ang ginagawa ng kanyang ate. Lumapit siya sa kanyang lola at umamin sa kanyang kasalanan. "Lola, patawarin niyo po ako, napatay ko po yung bibi niyo." Ng kanyang lola, "Apo, alam ko lahat yung nangyari. Nandoon ako sa bintana, nakasilip ako sa bakuran, nakita ko ang lahat ng nangyari. Pero dahil mahal na mahal kita, Apo, pinatawad kita. At tinitingnan ko lamang kung hanggang kailan ka magpapaalipin sa iyong ate na si Sally." Lesson learned. Lahat ng ating nakaraan, lahat ng mga nagawa nating kasalanan noon, patuloy na ipinapaalala sa atin ng demonyo upang tayo ay maging slave niya. Kaya madalas nating naririnig na ayaw ko na mag-pray kasi makasalanan ako. Hindi na ako magsisimba, baka matunaw ako sa simbahan. Hindi ako worthy na maglingkod sa Panginoon kasi makasalanan ako. At dahil dyan, nasusunod natin ang kagustuhan ng dyablo. But God, He knows everything about us. Nandun siya, nakadungaw sa bintana ng langit, nakikita niya ang bawat ginagawa natin. He knows that makasalanan tayo. Kaya sabi sa Roma 5:8, pero ipinakita sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit na noong tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Iniintay lang talaga tayo ng Diyos na lumapit at mag-confess sa Kanya. Ganon kabuti ang ating Diyos.